iba ang epekto ni Hachimura. Yuki, balik sa NBA. Japanese star, may bagong pagkakataon sa Clippers. At $305 million future Hall of Famer, pinag-aagawan ng 4 NBA teams. May bagong pagkakataon na naman si Yuki Kawamura para patunayan na kaya niyang manatili sa NBA. At sa pagkakataong ito, ang kanyang bagong destination ay isa sa mga pinakakilalang teams sa Western Conference, ang LA Clippers. Opisyal nang inanunsyo ng Clippers ngayong araw na makakasama nila si Kawamura sa isang Exhibit 10 training camp deal. At kahit hindi pa ito nangangahulugan na secured na ang kanyang permanenteng NBA roster spot, napakalaking opportunity pa rin ito para sa Japanese basketball sensation dahil matapos ang isang roller coaster na NBA journey, muli na namang may pagkakataon si Yuki na ipakita kung bakit siya nakakuha ng atensyon mula sa NBA noong una. At ang timing ng opportunity na ito ay interesting. Hindi man iyon mukhang superstar numbers sa unang tingin, may isang bagay na kapansin-pansin, ang playmaking niya. Dahil isa sa mga pinakamalaking strengths ni Kawamura ay ang kanyang ability na gumawa ng plays at kontrolin ang tempo ng laro kahit maliit ang kanyang katawan kumpara sa maraming NBA guards. At hindi ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya na kaya niyang gumawa ng malaking numbers kapag nabigyan ng sapat na pagkakataon. Noong nakaraang season, naglaro siya para sa Chicago Bulls pero hindi naging madali ang season na iyon. Maaga pa lang sa season, kinailangan niyang harapin ang isang blood clot sa kanyang lower leg. Sa kabila nito, nakapaglaro pa rin siya sa 18 games. Sa halip na sumuko, patuloy siyang naglaro at nagpakita ng kanyang talento. At dumating ang malaking turning point noong 2024 Paris Olympics. Sa tournament na iyon, naging isa siya sa mga pinakakapansin-pansing players ng Japan. At ang kanyang performance para sa national team ang tumulong para makuha niya ang unang tunay na NBA opportunity. Doon nagsimula ang kanyang journey kasama ang Memphis Grizzlies noong 2024-2025 season. Ngayon, ilang taon lamang ang lumipas, mayroon na naman siyang pagkakataong ipaglaban ang kanyang lugar sa NBA at may isa pang interesting na bahagi sa bagong chapter na ito. Dahil hindi magiging mag-isa si Yuki sa Clippers, makakasama niya ang isa pang Japanese basketball star, si Rui Hachimura. Matapos umalis sa Lakers ngayong off-season, pumirma si Hachimura ng 2-year, $28 million contract kasama ang Clippers. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ang Clippers ng dalawang Japanese players sa kanilang roster at para sa Japanese basketball fans, malaking bagay iyon. Pero para kay Kawamura, mas mahalaga ang basketball side ng opportunity dahil ang tunay na challenge ay hindi kung makakasama niya si Hachimura. Ang tunay na tanong ay kung kaya niyang kumbinsihin ang Clippers na karapat-dapat siyang manatili sa NBA at hindi magiging madali iyon. Undrafted noong 2023, nagkaroon ng breakout opportunity matapos ang Paris Olympics, nakakuha ng NBA chance sa Memphis, naglaro para sa Chicago, nagpakita ng malaking numbers sa G League, at ngayon, panibagong opportunity naman sa Clippers. Kaya kung may isang bagay na malinaw sa kanyang journey, iyon ay ang hindi niya madaling binitawan ang pangarap niyang manatili sa NBA. At ngayon, nasa Clippers na ang susunod na chapter. May bagong team, may bagong coaching environment, may bagong competition, at higit sa lahat, may bagong pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Ang tanong na lang ngayon ay simple, kaya ba ni Kawamura na gamitin ang opportunity na ito para tuluyang makuha ang permanenteng lugar niya sa NBA? Dahil sa talentong ipinakita niya sa Japan, sa G League, at maging sa kanyang mga NBA opportunities, malinaw na may kakayahan siyang gumawa ng impact. Pero sa NBA, minsan hindi sapat ang talento. Kailangan mong samantalahin ang bawat pagkakataon. At ngayon, isang bagong pagkakataon ang nasa harapan ni Yuki. Ang Clippers ang kanyang bagong destination. Si Hachimura ang magiging familiar face sa kanyang tabi. At ang NBA dream na matagal na niyang ipinaglalaban ay buhay na buhay pa rin. Ngayon, ang susunod na hakbang ay nasa kamay na niya. At kung magagawa niyang mapansin ang kanyang sarili sa training camp, maaring ang Exhibit 10 deal na ito ang maging simula ng isa na namang malaking comeback sa kanyang NBA journey. Sa kabilang balita, habang patuloy na umiinit ang NBA off-season, maraming malalaking pangalan na ang nakahanap ng bagong team. May mga blockbuster trades, may mga superstar na lumipat ng franchise, at may mga roster na halos hindi na makilala kumpara noong nakaraang season. Pero habang abala ang karamihan sa mga teams sa pagbuo ng kanilang bagong lineups, may isang malaking pangalan na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng bagong tahanan, at ang pangalan niya ay DeMar DeRozan. Ang former 6-time All-Star ay isa pa ring free agent, at habang tumatagal ang off-season, mas nagiging interesting ang tanong kung saan nga ba siya mapupunta.
dahil hindi naman ordinaryong veteran ang pinag-uusapan natin. 17 years na siya sa NBA, marami na siyang all-star appearances, marami na rin siyang playoff battles, at higit sa lahat, napatunayan na niyang kaya niyang maging consistent offensive weapon sa pinakamataas na level ng basketball. Pero ngayon, nasa isang punto siya ng kanyang career kung saan maaaring kailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon. Handa ba siyang isakripisyo ang kanyang dating role para magkaroon ng mas malaking chance na manalo ng championship? Kapag kailangan mo ng player na kayang gumawa ng sariling shot, umatake sa mid-range, at gumawa ng offense kapag nagiging mahirap ang possession, isa pa rin si DeRozan sa mga veteran na may ganoong kakayahan. At dahil dito, ilang teams ang lumutang bilang posibleng destination niya, pero may isang team na matagal nang inuugnay sa kanya, at iyon ang Miami Heat. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit nang lumalabas ang pangalan ng Miami kapag pinag-uusapan ang potential destinasyon ni DeRozan. At ayon kay NBA insider Jake Fisher, patuloy na nakikita ang Heat bilang isa sa pinaka-posibleng landing spots ng veteran scorer. May isang malaking dahilan kung bakit interesting ang Miami. Kung gusto niyang pumunta sa isang team na may championship aspirations, maaaring maging attractive option ang Heat. Pero hindi lang iyon. Ayon sa mga ulat, limitado rin ang spending power ng ibang potential destinations, kaya maaaring mas realistic para sa kanya ang Miami kumpara sa ibang contenders. At dito nagsisimula ang interesting na bahagi, dahil kahit mukhang natural fit ito, hindi sila ang nag-iisang team na may interest. May 3 pang teams na naiugnay kay DeRozan, ang Warriors, ang Cavaliers, at ang Washington Wizards. Ibig sabihin may 4 na pangunahing possibilities na ngayon sa table: Miami, Golden State, Cleveland, at Washington. Ang desisyon ni DeRozan tungkol sa kanyang susunod na team ay hindi lang tungkol sa pera o kung aling jersey ang susuotin. Dahil sanay siyang maging pangunahing offensive option, mahalaga kung anong role ang ibibigay sa kanya. Bagamat kumita na siya ng humigit kumulang $305 million sa mga kontrata, maaring mas mahalaga na ngayon sa kanya ang pagkakataong manalo ng championship. Kabilang sa mga posibleng destinasyon ang Heat, Warriors, Cavs at Wizards, ngunit magkakaiba ang sitwasyon at championship potential ng bawat team. Sa puntong ito ng kanyang karir, kailangang timbangin niya ang role, timeline ng team at posibilidad na makapag-compete para sa championship. Kaya maaaring isa ito sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang career kung handa siyang tanggapin ang isang role na maaaring iba sa nakasanayan niya. At doon malalaman kung ano talaga ang priority niya sa puntong ito ng kanyang career. Individual numbers, starting role, o championship? Dahil kung championship ang sagot, maaaring kailangan niyang isakripisyo ang ilan sa mga bagay na nakasanayan niya sa loob ng halos 2 dekada. At habang patuloy ang NBA offseason, patuloy din ang paghihintay. Miami, Golden State, Cleveland, o baka Washington ang maging unexpected destination. Sa ngayon, wala pa ring final answer. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na naghahanap si DeRozan ng validation. Napatunayan na niya ang sarili niya bilang scorer, napatunayan na niya ang sarili niya bilang all-star, at mayroon na siyang napakahabang NBA career. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Saan kaya nararapat si DeRozan?